akong napapanood sa social media. Sinasabi nila na maganda raw ang buhay sa Canada. Nako, huwag kayong maniwala dyan. Napakahirap ang buhay dito, sinasabi ko na sa inyo. Kaya kung ikaw ay established na ang buhay dyan sa Pilipinas o saan man sulok na ang mundo, ito na lang ang masasabi ko. Mag-focus ka na lang dyan kung anong buhay na mayroon ka dyan. Ito sa Canada, sinasabi nila maganda sa maganda, pero para lang sa mga taong hindi pinalat sa Pilipinas. Kumbaga, ito na yung pagkakataon nila na makapunta rito sa Canada, mabago yung buhay nila. Kasi kung mahirap ka dun, siyempre, nangangarap din tayong mabago ang buhay natin. Ito yun, Canada. Pero kung tatamad ka, hindi ka mabubuhay dito. Sinasabi ko na ang realidad dito. Mahirap dito sa Canada kasi ang dami rin mga bayarin. Dito nga lahat yung mga benefits, libre hospital, yung mga anak mo, magandang future pag gusto nilang mag-aral, pwede kang mag-loan sa government, pero babayaran mo rin yun na dating ng panahon na makapagtapos ka. Babayaran mo rin unti-unti, hindi one time big time, but unti-unti kung ano yung kaya mo, yun ang babayaran mo. So maraming nagsasabi na maganda dito sa Canada, pero para sa akin, mahirap na masarap. Mahirap kasi araw-araw magtratrabaho ka, gigising ka ng maaga, sala sa lamig, sala sa init. Maraming bayarin din, especially now, inflation, pataas, lahat nagtaas na. Renta sa bahay, mortgage, sasakyan, interest, insurance. So, napakahirap. Nung unang-una dito, medyo maganda-ganda pa eh. Back 2007. Mura pa yung mga bilihin. So, maniwala kayo, hindi kami ng contract worker kaming pumunta rito. Yung carpool lang namin, ang isang bahay, 6 kami. Believe it or not, $15 lang, isang linggo. Yung pagkain lang namin sa umaga, tanghali, baon namin papasok sa trabaho, yung tanghali sa hapunan. Yung mga pang-snack namin, kanya-kanya yun. $15 yun, nagkakasya noon. Then, unti-unting pataas, 20, naging 10, 25, 30. Hanggang pataas ng pataas. So, mahirap na masarap dito sa Canada. Yun nga, yung maganda rito, yung libre ang hospital, pero binabawasan naman tayo ng tax. Napakalaki yung binabawas. Almost half of your wages. Lalo na pag masipag kang mag-overtime, mapupunta lang lahat na yun sa tax. Nung una-una ko rito, meron akong nakainuman na mayor daw siya sa Aurora. Natividad ang apelyido. Ang sabi niya sa akin, Otoy, sa Pilipinas ako, ang dami kong bodyguard. Malastik nung napunta ako rito. Matanda na siya. Sabi niya, taga-map lang siya sa Calgary Court. Kaya napangiti na lang ako. Ang sabi niya, marami siyang mga alalay doon. So, maraming umaasam na mapunta rito kasi nag-akala sila na maganda. Ang Canada, maganda kasi may snow. Siguro, malamig. But, yung lamig na yan din ang papatay sa'yo. Kasi nga, pagpasok mo sa trabaho ng umaga, madilim, madulas yung daan, malamig. Kung ang bibigyan ng pagkakataon na makabalik sa Pilipinas na mayroon ng konting ipon, sana mas gusto ko pa rin sa ating bansang sinilangan. Kasi nga, mahirap dito para tayong slave. Ang nasabi nga ng mga ibang lahi we're not getting rich here, we're slave, sabi nila. Kaya kung tayo ko sa mga nagbabalak na punta, yung mga hindi pinalad sa Pilipinas, yun siguro pwede dito. Pero kung establish ka na sa Pilipinas, may maganda ka ng buhay, tulad ng mga teacher, mga engineer dyan, mag-stay na lang kayo dyan, mag-focus na lang kayo sa buhay nyo dyan sa Pilipinas. Wag na kayo umasang papunta rito kasi mahirap. Maraming mga international student na nagpupunta rito, binenta lahat yun para lang makapunta kasi nga ngayon nagbago ang rules ng Canada, madaling pumasok, especially yung mga international student. Pero marami na ang nagbago sa Canada eh.
tulad dati noon na yung mga bilihin, mura-mura pa. Yung mga buto-buto nga, pinamimigay lang noon eh. Pero ngayon, ultimo buto. Yung abdo nga ng baka. Ganyan lang kaliit na container, $3. Kung gusto mo magluto ng papaitan. So, ang hirap guys na ang buhay dito sa Canada. Sinasabi nilang, sabi nila is, dito yung honey, na talagang maganda ang buhay dito. Pero mahirap na masarap yung nga. Sabi ko, mahirap na masarap. Pag naging permanent ka na rito, maraming benefits din. Maraming benefits pero binabawas din sa sahod mo. Karamihan nga rito, may mga tatlo-tatlong sasakyan. Alam mo na, yung mga kababayan nating ibang Pilipino nagyayabang, akala nila madali ang buhay. Tatlo-tatlong sasakyan, mga bago pa. Sila yung hindi tunay na slave. Yung mga makikita mo magagarang sasakyan. Sila yung slave. Sila yung hindi natutulog. Wala nang pahinga. Gawa ng triple job, double job. Wala na silang pahinga. Kasi nga, nagtratrabaho para lang mabayaran yung mga luho nila. Pag inuna mo ang luho rito, wala ka. Patay ka rito. Patay ka sa trabaho, sa mga bayarin. So, ang payo ko dito, pag bago-bago ka pa lang rito, mag-ipon. I think, unang investment na bilhin is wag yung sasakyan, wag magyabang, bahay. Kasi, kung nagre-renta ka, napupunta lang sa wala. Pero pag may bahay ka, yan na yung investment mo. Binabayaran mo yan, may mortgage. Pagdating ng panahon, pag ayaw mo na sa dito sa Canada, umuwi ka na ng Pilipinas, benta mo yung bahay mo. For sure na kikita ka rin dyan. Kasi nga, yung value ng bahay, patas ng patas. Padami ng tao rito. So, yung value ng bahay, tumataas. So, yan. Pag ayaw mo na, matanda ka na, ayaw mo na, benta mo na, magnegosyo ka na lang sa Pilipinas. Huwag mong unahin yung sasakyan kasi pag inuna mo yung sasakyan, lalo kang mababaon sa hirap. Kaya dito maging practical lang, maging lang, yung wag magyabang, magsipag lang dito kasi mahirap dito pag bago lahat yung sasakyan mo, tapos bayarin mo bagong bahay. Hindi ka makakatulog sa dami ng utang. May matitira man, konti na lang. Baka hanggang na lang yan. Pambili mo na lang ng masitsiri, wala pa. Matira sa sahod mo. Kaya, dito sa Canada, sinasabi nilang paradise yan. Maganda. Pero mahirap na masarap. Para sa akin, mahirap na masarap. Kaya yung mga nagbabalak na papunta rito, pag may maganda ka ng buhay sa Pilipinas, I think it's better to stay here. Mag-focus ka na lang kung may business ka na dyan, huwag ka na mangarap na pumunta rito. Mahirap talaga, as in mahirap, sinasabi nila. Yun nga, yung Canada ay para lang sa mga hindi pinalad sa Pilipinas na kagaya ko noon. Until now, sa construction ako nagtratrabaho, pero iba naman ang kahon ng construction compare sa Pilipinas. Dito, skilled worker, malalaki ang sahod. Diyan sa Pilipinas, kung sino yung contract worker, kung sino yung construction worker, sila yung mababa pa ang sahod, mabigat. Kaya marami ang kumbaga na-scam sa mga agency dyan sa Pilipinas na nagpapadala ng mga international student, gawa ng binenta nila yung mga ari-ari nila para makapunta lang rito. Pero mahirap, sinasabi ko na kaya sa mga nagsasabing maganda, maganda kung mas safe dito. May gulo rin, may mga paano rin, pero hindi tulad sa atin, uso yung mga nakawan, patayan. At dito, mayroon din. Hindi naman lahat ng mga bansa pero dito, I feel safe. Kaya, payo ko lang, mag-focus na lang dyan sa Pilipinas kung establishment na yun, ka na ng yan, may negosyo ka na. Diyan ka na lang sa Pilipinas, mag-focus ka na lang. Kaysa dito, mahirap. Araw-araw. Parang Manila rin, kung nasubukan mong mag-Manila, bayarin din lahat yan. Walang libre. So yan ang may papayo ko sa inyo guys. Mag-stay na lang kayo dyan, mag-focus kung establish na kayo sa buhay nyo. Mag-focus na lang kayo dyan sa atin. Salamat at thank you sa mga nakapanood sa video ko. Please share and like it.